Good morning po mga kasimpleng buhay. Kamusta po kayong lahat? At sa video po na ito ay naghahawan po ako dito at naglilinis po ako ng tatayuan ko po ng kulungan ng manok. Ayan po at iniipon ko po yung mga bulok na kahoy para po panggatong sa sunod na tagulan. Bali yan po ay iipunin ko at gagawa po ako ng pugon na di kahoy para kung sakaling magkaubusan po ng gasol, meron pong pangsaing, panluto po ng ulam, panluto ng kanin. Ayan po yung sanga na yan ay galing pa po yan sa mangga. Nabuwal po yung mangga dito sa kabila nung nakaraang nagbagyo, kaya yung mga tuyo po ay mga tuyo na sanga. Ayan po at inipon po. Marami po yan na bigyan na po sila tatay para meron silang pang saing. Ayan po at nililinis ko po para maganda po at maluwang po yung kulungan ng manok. Ayan po mga kasimpleng boy, tapos na po akong maglinis. Bali nagsiga na lang po ako dito sa ilalim po ng mangga. Inipon ko po yung mga maliliit na sanga at yung mga dahon na tuyo. Sinindihan ko na rin para mausukan na rin po yung mga bulaklak ng mangga. At ayan po, at marami pong bulaklak. Ayan kung napapansin nyo po. Ayan. Sana po ay tuloy-tuloy na yung pamumunga at hindi masira yung mga bulaklak ng mangga. Malaking tulong po talaga yung pinapausukan yung mga bulaklak ng mangga para yung mga insekto po ay mawala at hindi po nahuhulog yung mga bulaklak. Ayan po yung mga kasimpleng buhay, yung siga ko na yan ay nilagyan ko po ng sariwang damo para usok lang po yung kanyang nilalabas. At binuhusan ko na rin po ng konting tubig yung ibabaw. A few moments later. Hello, magandang umaga po mga kasimpleng buhay. At sa video po na ito ay gagawa po ako ng kulungan ng mga manok. Bali ililipat ko po sila. Malaki na po yung kanyang sisiw. Pwede ko na po siyang parisan ng tandang para tuloy-tuloy na naman po yung pangingitlog niya. Ay mga kasimpleng buhay, at gumagawa po ako ng kulungan. Ililipat ko po ito, yung net pati yung steel matting. Meron naman pong yero dito para meron silang silungan kung sakaling umuulan. Ay mga kasimpleng buhay, at ayun naman po yung tandang. Nakawala po yung tandang, hindi ko muna sila pinagsama. Yan po yung sisiw niya ay babae din, para kung sakaling lumaki yan, pwede ko rin po siyang parisan ng tandang para tuloy-tuloy po yung kanilang yan, pagdami. Kung napanood nyo po dati yung video ko ay marami po akong sisiw nun at naibenta ko po. Naibenta po namin at hindi ko na po nabidyohan dahil yung mga panahon na yun ay busy po talaga. Ayan mga kasimpleng buhay, at sisimulan ko na pong gawin yung kanyang kulungan doon sa kabilang bakuran. Dahil dito po hindi po ako makapagawa ng kulungan dyan dahil may mga tanim po akong gulay dyan. Ayan, patula, sitaw, okra, talbos kamuti, tsaka yung ampalaya doon. Doon sa kabila po ay tatanim ako ng upo. Mga ilang puno lang, mga 10 puno lang, okay na yun. Ayan po mga kasimpleng buhay, at panoorin nyo lang po at please support my YouTube channel. Ingat po kayong lahat. Ayun po mga kasimpleng buhay, at dito po ako gagawa ng kulungan ng mga manok. Yan, dahil bakante po dito. Dito po sa may sulok na to, dahil dito po ay malilong. Ayun po mga kasimpleng buhay, at kung napapansin nyo po, ganyan po kalaki ang kulungan na gagawin ko. At kung sakaling dumami na sila, mag-extension lang po ako dito. Yan, dito sa gawin na to. Ayan mga kasimpleng buhat, maganda po yung pisto dito. Bali hinawang ko na po pala at nilipat ko yung mga panggatong. Dahil gagawa po ako sa sunod ng dyan, abuhan. Kahit nasa gatong magsaing pwede. Bali dito pala mga kasimpleng buhay, kung sakaling meron naman akong alagang makuha bibi, kupato, dito po ako gagawa ng kulungan niya. Yan, maluwang-luwang din to, malapit sa daluyan ng lababo, tubig.
Kaya kung napapansin nyo po ay malalaki na naman yung tawag dyan, yung gabi. Ayun, yan po mga kasimpleng buhay. At bali yung mga pinong dahon at kahoy, yan, pinagpausok pa ako. Para po dun sa bulaklak ng mga mangga. Yan, bali na-isprayan na pala yung mga mangga at marami na pong bulaklak. Yan po. Sana ay tuloy-tuloy na yung kanyang pamumunga. At yan po mga simpleng buhay. At sisimulan ko na po yung pagtatanim, paggawa ng kulungan. Medyo maraya pa po akong gamit na kailangan dito. Ay po mga simpleng buhay, at gagawa ko na lang po ng paraan ito para matapos at para mailipat ko na yung manok ko, yung inahin, para yung tandang po na pag-alagala makulong ko na at masimulan na nila yung pagdami ng lahi nila. Ay mga kasimpleng buhay, at panurin nyo lang po yung video ko. At ayun na nga mga kasimpleng buhay, at sinimulan ko na nga palang gawin ito yung kulungan ng manok. Bali yung mga gagamitin ko pong kahoy dyan ay tagpi-tagpi lang po dahil wala pa po akong mapagkukunan ng mga buong kahoy. Yan, yung mga mahogani po dun sa kabila ay maliliit pa lang. Kaya po mga kasimpleng buhay, bali hindi ko muna siya mababakuran dahil yung net po na gagamitin ko ay kulang. Ayan, bali pupormahan ko lang po muna siya para pag nakabili po ako ng net, mapaikutan ko po sila at malagyan po ng harang. Ayan po mga kasimpleng buhay, bali sa oras na ito ay inaantok na nga pala ako dyan dahil nga po panggabi po yung aking duty. Kailangan ko muna pong umidlip. Bali ang video po na ito ay gagawin ko munang part 1. Abangan nyo na lang po yung mga next video tungkol dito sa paggawa ko po ng kulungan. Ginawa ko po dyan ay tinatalian ko muna siya ng mga alambre bago ko po siya sisigundahan ng pako dahil yung mga pako ko po dati ay mga bulok na, kinakalawang na, hindi na sila pwede. Ayun mga kasimpleng buhay, pinurma ko muna sila para po madaling ikabit po yung net na bibilihin ko. Tapos nun ay kakabit po ako ng bubong dyan. Meron po akong yero doon. Yung tanging pangingitlogan lang nila ang hindi mababasa ng ulan. Steel matting po yung ibang ko doon, aatip para hindi po makalabas yung manok. Ayan po mga kasimpleng buhay, at inunti-unti ko lang po muna ito yung paggawa ng kulungan dahil kulang pa po ako sa gamit. Ayan po, at meron na po siyang mga poste para ikakabit na lang po. At tinatalian ko po ng alambre. At nahihirapan po ako magkabit dahil napakausok po at masakit sa mata.